Another day, another ride. Good afternoon mga best friends. Dahil Sunday ngayon at hindi umulan kahit tag-ulan na, naisipan ko lumabas at tumambay lang. Ang pupuntahan natin ngayon ay Casa Petit coffee shop located at Mataas na Kahoy, Lipa, Batangas. Kung naghahanap kayo ng mga matatambayan, mapagkakapihan na mala Tagaytay ang view, perfect na perfect ang Mataas na Kahoy sa Lipa, Batangas. Yun yung pupuntahan natin, yung Casa Petit. Sana bukas siya. Linggo naman, open lang siya pala kapag Friday to Sunday. Sarado siya kapag mga ibang weekdays. Talagang Friday to Sunday lang siya open. Then tapos nagsasara din siya kapag kapag may power outage. Sarado sila. Hopefully bukas siya ngayon. Puntahan natin at tayong tumambay. Chill lang bago mag Monday, pasukan na naman. Gamitin natin yung motor natin habang maganda pa yung panahon at hindi pa naulan. For sure pag umulan na, stuck na naman ang motor. To Mataas na Kahoy. Dito pala tayo dumaan sa Balete. May daan dito papuntang Mataas na Kahoy. Sa halip na baybayin mo yung highway from Malbar, Lipa, pwede kang dumaan dito sa Balete. Presko yung view, presko yung hangin. Hindi masyadong madami yung sasakyan. Chill ride lang. Let's go. Dahil pala yung Lipa ay medyo mataas, tapos nanggaling ka sa Balete na mababa, puro paahon yung dadaanan natin. May birthdayhan, may nagbibidyo okay. Medyo challenging lang dito ay madaming lubak. Kaya dahan-dahan lang kasi may part na malubak talaga dito. Puro ahon tayo. Lamig, sarap ng presko ng hangin. Talagang puro puno ang ibang part dito ng view. Kaya maganda. Tapos pala dito din yung daan papuntang Shercon Resort. Yan, makikita ko nasa ating kanan dyan. Shercon Resort na yan. Kaya kung gusto nyo mag-outing, yan, maganda dyan sa Shercon Resort. Madaming pool. Nasa na ba tayo? Hindi ko alam kung ano mga barangay dito eh. Yan, madaming lubak dito. Ingat ka doon, malalim yung lubak.
Oh, 'di ba may ano din, pine trees. Talagang nabubuhay dito ang pine trees. Oh. Kasi medyo malamig nga dito sa mataas na kahoy. Mataas kasi yung lugar niya, kaya mataas na kahoy. Joke lang. Anyway, let's go. Yan, sa part na to, maganda na yung daan. Spalto, sarap mag-ride. Pero yun nga, ingat pa din, may mga butas-butas na konti. Kaya ride safe lang tayo. Lamig. Buti lang, di ako nag-jacket. Talagang random yung ihip ng hangin. Diba? Chill ride lang, walang traffic. Kung sa Malboro ka dumaan sa highway, matatraffic ka talaga. Kumbaga, saktong chill lang bago mag Monday kasi pasukan na naman. Nakakatamad. Yan, biglang huminto yung jeep. Dapat talagang naglalagay ka ng distance kapag nang mamanayaw ka. Sa harap mo, huwag kang tutok na tutok. Kasi pag bigla yung huminto at wala kang enough braking distance, panigurado, sasalpok ko. Kaya dapat laging defensive. Lalo na pag jeep o kaya tricycle yung ating kaharap. No, sarap lang mag-ride. Hindi na ulan, hindi din mainit eh. Talagang cloudy yung weather ngayon, puro ulap. Kaso, pag ganyang maulap, nakakatakot. Baka bumuhos ang ulan. Which is yung ayaw natin. Time check, 4:30 PM na ng hapon. Talagang abot na abot natin ang sunset. Problema lang, dahil maulap, matataklo ba ng sunset? Wala ka ding makikita halos. Yan, pag nandito na kayo sa malapit sa kanto ng mataas na kahoy, yan dito sa kantong to, right lang kayo, right turn. Yan, didiretsahin natin yung kanan. Kasi nandyan ang Casa Pitit. Dito pala sa mataas na kahoy, madami kang pwedeng tambayan. Madami dito mga restaurant, resort, coffee shop, lahat. Madami dito. Yung Honeybee Farm nandito, restaurant siya. Tapos pwede ka din magkape-kape doon. At saka, I think may accommodation doon. Ano pa ba? Yung Balok-Balok restaurant, yun. Sikat din yun. And may accommodation din doon at pool. Pwede kang maligo. May bayad nga lang, syempre, yung paliligo sa pool. At saka, yun nga, medyo pricey yung pagkain doon kasi restaurant. Yung pupuntahan natin is medyo budget friendly lang, around 100 to 200 yung mga drinks nila doon. Normal price range. Parang yun nga, medyo budget friendly din. Hindi naman naabot ng 200. Mas mga 170, 140 ganun. Tapos may mga food din sila like fries, carbonara. Pero hindi pa ako na-order doon ng pagkain. Binibili ko lang ay kape. Tapos sandaan pala doon, medyo palusong. Kaya dapat na maganda yung brake mo para ka din nagtagaytay. Ang kagandahan lang dito, kung taga Batangas ka, hindi ka naiikot papunta pang Tagaytay. Yan. Kumbaga, punta ka na lang dito sa Lipa, mataas na kahoy. Makikita mo na yung view na hinahanap mo. Pareho lang naman sa Tagaytay, nasa opposite end lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung view.
Yan, nandito tayo sa barangay ng Kaan. Yan, palusong agad dito guys, kaya dapat maingat lang. Alalay lang sa preno. Oh, nakikita ko na yung Taal Lake. Uy, lusong. Talagang lusong na lusong dito. Oh. Uy. Lalim. Oh, yeah. Okay na. Humps. Yeah. Slow down. Humps. Malapit-lapit na tayo guys. Parang I think 4 minutes na lang. Nandun na tayo. Ingat lang. Huwag masyadong bilisan dito kasi talagang palusong to eh. Another humps. Yan. Tapos nandito yung Nangkaan School. Sa kaliwa. Elementary school. Oh guys. Kita mo na yung lake. Grabe. Ang taas natin. Ganda ng view. Talagang nasa kabilang side ka ng Tagaytay. Wow. Kita kaya sa camera natin. Masyado atang malayo. Kasi naka wide angle lens tayo. Puro lusong. Alalay lang. Maya naman dun sa kapihan, na siya, lapad na yung daan kaya hindi ka mahihirapan. Nasa may straight na path. Lapit na tayo. Less than 1 minute. Oh, daming manok. Pag-alagala sa daan. Talagang masarap kong tambayan kasi talagang maganda yung view. Sulit ka sa view. Hindi mo na kailangan pumuntang Tagaytay kung gusto mo yung mga low-key tambayan na magandang view. Tapos pala kung nakakotse ka, may parking dito ng kotse. I think kasi 4 o 2, ganon. Depende sa kung gaano kalaki yung sasakyan. Pero kasi yung 4 o 2 dun eh. Dito na ba tayo? Sa kabila. Yan guys, nandito na tayo sa Casa Petit. Ang daming sasakyan. Saan tayo pa park? Yeah, puno. Dito lang tayo pa park sa labas. Hindi, okay, dito na. Thank you. Yeah. Dito na tayo guys. Patayin lang natin yung ating camera. And kunin ang ating camera. Pero kanina, wala, hindi ko alam magbilong. Ayan. Kasya yung 4 na kotse. 4 yung nakapark. Casa Petit. Ito ba? Let's go. Ganda din ang mga upuan. Saya mga pwesto. Ang ganda ng view. Hanap lang tayo pwesto. Sa loob kaya. Hello.
Isa pong over ice hot ko. Ano kaya? Spanish latte na hot. Ayun pala. Apo. Pwede po, naganap. Ay, hindi pala ito Gcash. Pwede yung Gcash. Sa taas. Ito po. Thank you. Parang dagat ata. Lamig. Buti hindi kang kainit dito sa labas. Sa al-fresco na lang tayo. May ano din pala siya guys, parang underground, first floor. Pwede ka din ditong mag-dine in. Wow! Shit, ang ganda. Ang luwag. Ito na kaya pumesto. Ito na yung order natin. Tumunog na yung button. Thank you. Order ko pala ay Spanish latte. Hot. 160 pesos lang. Yan. Magpalipad tayong drone para makita nyo gano'ng kaganda din yung view dito.
panalo ang view dito guys. Talagang kung taga Batangas ka, gusto mo ng Tagaytay view, pwedeng dito na lang din. Elevation lang naman yung pinagkapareho nila eh. Tapos yan, same view lang, but different perspective. Mga ibang angulo naman. Yun pala yung Taal. Yung malaking yan. Karamihan akala nila yung maliit na yun eh. Pero hindi nila. Yung talagang malaking yun, nandun pa yung Taal Crater. Dati madami doon nakatira. Tapos pwedeng mag horseback riding papunta doon sa pinakamismong crater. Pero simula nung recent na malakas yung pag-aalburuto, talagang pinagbawal na yung pagtira doon, yung mga inhabitants. Lumipat na, I think. Let's go. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Guys, uwi na tayo. Gusto tayong mag-chill. Picture lang natin yung motor natin. Picture lang natin bago tayo umalis. Okay na. Okay na. Let's go. Nadaanan na yung nice tambike. Ayos yung klima ngayon doon. Hindi mainit, tas malamig-lamig pa yung hangin. Plus hot coffee. Solved na for this weekend. Di na uling magtrabaho bukas, Monday. Recharge na tayo. Hanggang dito na lang. Tinatapos ko na ang ride natin for today. Until our next ride.